Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang balita si Boyet Guillermo. Isang programang katulungan sa talakayan ukol sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay tinalahan ng mga proyekto at pagpapatupad ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito ang mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Oy, nagulat ako sa inyo ah. Nagulat ako sa pagsalubong ninyo. Buti na lamang po napalingon ako. Ayan, oo. Ayan, eto eh. Nandito na naman po tayo sa isa na naman po nating paglilingkod. Itong araw po ng Biyernes at tayo ay nasa September 8. September 8, 2023, araw po ng Biyernes. At muli, magandang tanghali po sa inyo, magandang umaga sa iba't ibang dako ng barangay dito sa ating bansa. Yan, 44 na barangay at 22. Magandang hapon, magandang tanghali sa inyong lahat. At muli po, magsama-sama po tayo na pag-usapan at talakayin ang ating pong mga barangay, ang ating pong mga opisyal ng barangay. At napapanahon ang ating programa sapagkat election po, election. Kaya mainam na atin pong pag-usapan ang tungkol sa ating barangay. Ano po? Yan. At syempre, Friday ho ngayon, una sa lahat, una ng ating programa, hindi ho mawawala yung ating serbisyo publiko. Ayan. Ang serbisyo publiko natin, tayo po ay nagbibigay ng gamot sa mga taong nakakalimot. Ano yung gamot natin? Ayan. Ang pangalan ho niya ay Paalala. Ayan, Paalala. Ayan. Ayan ang gamot kong pinamimigay ng DCWG dito sa programang ito, Barangay in Action. Meron din ho kami rito medical mission. Namimigay ho kami ng gamot.
Ayun, ang paalala, ang gamot na paalala ay syempre ngayon ay araw ng Biyernes, simbang Quiapo. Simbang Quiapo at sa dakong iyan, maraming tao kaya mag-iingat ho sa inyo pong pakikipagsiksikan. Yan, sa mga karamihan ng tao. Mag-iingat kayo at lakasan ang pakiramdam, hawak ang bitbitin, yapos-yapos ang bag, at makikiramdam, laging babanggain mo ang iyong pitaka sa likuran, ang bulsa sa likuran ng pantalon, kapkapin ang bag sa harapan, at baka nalaslas na. Yaan ang mga posibleng mangyari kapag tayo ay nakikipagsiksikan sa karamihan ng tao. Yung mga nasa loob na ng simbahan na akala ay hindi pinapasok ni Taning ng mga alagad, ang alagad ng ni Taning, akala nyo ay hindi sila nakakapasok dyan dahil takot sa krus. Hindi ho sila takot sa krus. Nagdarasal din ho yan. Nagdarasal. Nagdarasal din ho sila. Ano ba dinarasal nila? Sino kaya mabibiktima ko rito? Tinitingnan ho yan yung taimtim na nananalangin at nakapikit. Mga nakapikit. Yan. At inaantabayanan, nag-aabang na parang leon. Na parang leon na sasakmaling ka. Yan. Pag ikaw ay medyo nalingat, nawala ang focus, nawala ang focus mo sa paligid, ang iyong pagiging alerto, nakalimutan mo, yan. Sasamantalahin niya yan. Kaya maging matalino, maging ano ho tayo? Alerto, mapagmatsyag, lakasan ng pakiramdam, at baka dudukot na ang mga mahalagang gamit mo sa loob ng bag, sa bulsa, ayan, ang cellphone, pag-iingatan. Okay? Siyempre, sa pagsakay-sakay. Yan, sa pagsakay-sakay. Ingat to sa pagsakay. Huwag habulin. Ako, meron ako nakita nga, jeep talaga, oo. Talaga namang hindi na talaga itinatabi ang kanilang jeep. Pag nagbaba ng pasahero, magsasakay, kung saan huminto, kung saan ipinreno ang sasakyan, doon na lang siya. Oo, hindi na iniisip na meron siyang nakakaabala siya doon sa sumusunod sa kanya. Kala mo kanya yung talagang masisigawan mo eh. Talagang pag hindi mo kinontrol, pinigilan ang sarili mo, pag ikaw ay nasa lansangan, nasa labas ka, yan talaga ma-experience mo sa mga driver. Mga driver ho na talagang walang pakundangan, walang pakialam. Naku, natuto lang magmaneho. Hindi na ho iniisip talaga na nakakaabala sila. Hinto na lang. Talagang hinto. Hindi na talaga, ay naku talaga, oo. Kaya kayo ho ay napupuna ng ating pamahalaan eh. No? Kaya dapat lang ho talaga na, ewan ko sa inyo. Hindi kayo nagbago. Hanggang ngayon, tingnan nyo mga jeep nyo, kakarag-karag. Kakarag-karag at talagang wala namang inaayos. Talaga na lang siguro yung operator nyo, mapakinabangan na lang kapag pinace out na, makabawi man lang. Ganun ang patuwiran eh. Hindi na ho talaga sasabay sa modernization program ng pamahalaan itong mga ito. Wala nga tayong makitang modelo at magandang jeep eh. Puro lahat kakarag-karag eh. Wala.
Nako. So, ibig sabihin, hindi ho talaga sumusunod. Pagkatapos, kapag andyan na malapit-lapit na silang ma-phase out, ayan na naman, nag-iingay, na mga nagwewelga. Uy, nako, ewan ko sa inyo. Kayo, kung maganda ginagawa ninyo, pupurihin namin kayo eh. Pero pag hindi, Mariones naman, oo. Oo. Sabihin natin, meron dyan mangilang-ilang maayos magmaneho. Nadadamay sila eh. Nadadamay ho sila sa mga kagagawa nito mga ito. Nako, yung mga opisyalis ho ninyo ng mga TODA, pagsabihan ho ninyo yung mga membro ho ninyo. Wag ho kayo mag-membro yung mga ganyan. Sisirain lang ho ang grupo ho ninyo kung kayo ho ay maayos magpatakbo. Kung kayo ay sumusunod sa batas trapiko, itong mga membrong ganito, wag nyo na hong isama. Gagamitin lang ho kayo niyan. Wala hong walang katinuan. Wala hong katinuan. Nako. Talagang matatapang pa. Basta na lang yan. Pag gusto niyang kumaliwa, kakaliwa yan. Hindi na yan magpapasintabi. Alam niyo yung pasintabi? Meron niyang ilaw huyo, merong signal light ang sasakyan. Hindi na ho nag-signal light. Oo, hindi na ginagamit kung kakaliwa siya at bago kumaliwa, si-signal siya, kakaliwa siya, bubuksan niya yung ilaw niya. Oo. Sa ganun din sa kanan, hindi na. Hindi na ginagawa yun. Talaga na lang, pick up na lang ng pick up, parada rito, parada ron. Hindi na ho itatabi. Ay, dapat lang ho, sana nga ho, maubos na kayo. Ay, nako. Hirap niyong ipagtanggol eh. Oo. Mahirap kayong anuhan. Oo, mahirap kayong kampihan. Kasi talaga ho, nakakasuya. So, patawarin ho ninyo ko. Pero talaga ho, marami kayong karamihan sa inyo. Kaya, pasintabi na lang ho dun sa hindi gumagawa. Pero pagsabihan ninyo yung kapwa ho ninyo driver. Pagsabihan ho ninyo yung mga yan. Na, actually, meron kayong mga asosasyon dyan eh. Ano bang asosasyon ninyo? Dapat ang number one na itinataguyod ho ninyo sa inyong samahan yung kaligtasan ng inyong mga pasahero sapagkat diyan kayo nabubuhay sa bayad ng pasahero. Paano kung nadisgrasya? Nadisgrasya ang pasahero ninyo. Di ba? Kayo, binigyan ho kayo ng prangkisa. Oo, may prangkisa ho kayo. Isa ho sa layunin na ibigay ang prangkisa sa inyo, yung kaligtasan ng mga pasahero ho ninyo. Hindi ho yung kaya kayo nabigyan ng prangkisa para lang bumiyahe. Hindi po. Iniisip po ang kapakanan ng pasahero. Kung basahin ho ninyo yung prangkisa ho ninyo, baka hindi nyo binabasa. Nabasa nyo lang, approve. Ruta, Baclaran to Novaliches. Ayan. Yun lang ang tinitingnan ho ninyo sa prangkisa. Basahin ho nyo yan. Meron ho dyan mga dapat kayong sundin sa prangkisa ho ninyo. Andyan ang mga guidelines, andyan ang mga patakaran, ang mga pinagagawa ho sa operator. Si operator din, wala rin alam. Okay? Sisira tuloy yung araw ho natin eh. Sisira yung araw ho natin. Ayan, basta ingat na lamang po, ingat. Pag gana ng driver, wag na ho kayo sumakay. Oo. Balasubas sa lansangan.
Pag ganyan, kung tutuusin, yung mga driver dapat nakapistura, nakapustura, malinis, mabango. Hindi ho yung amoy grasa, amoy pawis, nanggigitata. Dami yung driver na ganyan, nanggigitata. Tapos kung pag magmaneho pa, naka-side view ganyan, nakadikit pa dun sa pasahero niya. Nagdadrive, ang forma-forma, dumidikit gano'n, ang baho naman. Amoy pawis. Huwag nyo nang anuhin yan. Huwag nyo sinasakyan mga ganyan jeep. Mga bulok. Mga sira-sira na, sinasakyan pa. Binabiyahe pa. Ang tibay rin naman ng, ng may-ari, ng operator. Sige lang na sige. Sabagay, katuwiran niya, mape-face out naman na mape-face out na kita niyo mga katuwiran niyo, mga baluktot. Mga baluktot, imbis na kumikita ka, napakinabangan mo, kumita ka. Hindi ka man lang nakapag-ipon para sa pagpapaganda ng ano mo. Nakakapinsala ka, baka kala nyo. Ang tambucho, ang itim-itim ng binubugang Bakit ba kayo narirehistro pa? Nakakalusot kayo sa smoking di ba? Smoke belching. At nakakalusot kayo. Pag kayo umarangkada, rang 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 rang. Nakaw, ang itim ng usok. Ang itim na ibinubuga ng usok. Nakakasira kayo ng kalikasan, baka kala ninyo. Kahit ikaw, subukan mo kayang iridondo mo yung jeep mo, tapos singutin mo lahat yung lumabas na usok. Pag hindi ka nabatak. Pag hindi ka nagmukhang uling dyan. At malamang, meron kang sakit na naku po. Ayokong kayo pero talaga wala ho kayong pakundangan. Sa inyo, wala kayong pakialam. Basta, katuwiran nyo. Pasada rito, pasada lang doon. Kumita. Hindi nyo na iniisip ang kapaligiran. Hindi nyo na iniisip ang pasahero ninyo, ang kapakanan ng pasahero ninyo, kaligtasan. At ang kapwa ninyo, hindi nyo iniisip, kapwa nyo driver, abala kayo, nakaka-istorbo kayo. Hindi mo man lang natuto ka lang nagmaneho Yan lang ho yung mga natuto na hindi hindi yan hindi nag-exam ho yan mga yan Mag-exam ba siguro hindi nakapasa. Pero ewan, bakit nagkaroon ng lisensya? Bakit ka nabigyan ng lisensya? Sige. Okay, alright. Tayo po ay ngayon pong araw na ito, no? September 8, ano ho tayo? Batiin po natin, no? Batiin po natin. Birthday po ni Mama Mary ngayon. Batiin natin si Mama Mary. Ayan, Mama Mary, happy birthday po. Ayan. Birthday po ni Mama Mary ngayon, September 8. Si Mama Mary, kilala ba ninyo? Kung hindi niyo po kilala, siya po ang tumayong ina ng ating Panginoon. Bagamat siya ay isang kaya po sa tinawag na Virgin Mary. Siya po ay birhen. Birhen na sinilang. Nagpunti, sinilang ang ating pong Panginoong Kristo sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Sa pamagitan
kapangyarihan ng Diyos. Kaya nagkatawang tao ang ating Diyos, ating Panginoon. Yun nga po ang ating kaya ay namuhay din po. Namuhay na tulad natin, subalit hindi nagkasala. Banal. Ang ating Inang Birhen Maria. Happy birthday po, Mary. At po ay nagsisikap po na sundin, parit ang mga aral po. Yun lamang po ang alay po namin sa inyong birthday, ang aming pong pagsisikap. Asahan niyo po ang pagsisikap po namin. Ayaw po namin magsalita na makakaya namin, kakayanin namin. Pero kung ang banal na espiritu ng ating Panginoon ay inyong po pagkakaloob sa amin, siya po yun. Magagawa ko namin ang perfect ang nais. Nais po magawa sa amin ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat na Panginoon Kristo sa pamamagitan po ninyo ay iniluwal, nakilala po ang bayanan ng sangkatauhan. Salamat po, iniluwal po ninyo ang kasapagligtas ng sangkatauhan. Maraming lagi niyo po kaming ingatan, paalalahanan, lalo-lalo na aming mga kababaihan na sila po ay mamuhay. Turuan niyo po mamuhay. Yung mga kababaihan na nadiligaw ng landas, mamuhay na marami. Ay, ako, ang sarap. Ang sarap. Happy and blessed Friday sa lahat ng viewers. Happy birthday, Mama Mary. God bless us all. Yan, ang bati naman ni Sister Beng. Advance happy birthday! Boyet! Bukas! Puntahan ka namin! Si Utol. Ayan, si Utol. Ayan. Okay, yan ang, birthday din ho bukas ng ang aking mahal na ina. Oo. Yan. Hindi birthday, kamatayan niya pala bukas. Oo, September 9 po siya. Nung isinisilang niya yung aking kapatid na bunso. September 11 po siya na September 9 po siya namatay. Yan. Okay? Sa ngayon, kamustahin naman po natin ating mga baka mga viewers, baka meron kayong pwedeng i-share sa inyong barangay. Kamusta na ba ang inyong barangay? Meron na ba diyan ang gugulang? Na simpleng humahabilo sa kabarangay at bumubulong-bulong. O baka naman. May mga style, mga bulok na style. Umiikot-ikot na. Umiikot-ikot na sa mga tumpok-tumpok sa mga grupo-grupo. Oo. Sa mga nagtitipon-tipon na grupo.
Ayan. Umiikot-ikot na at lumalahok-lahok. Kunwari, ha? Siyempre, hindi niya maiwasan. Bakit ano dyan? Kulang yata yung ano ninyo dyan. Sige, aling Juana, bigyan ho sila dyan ng chicharon. Kasi hindi pwedeng gumastos ng labis-labis. 3 piso lang. Bigyan ho ng tigigisan, chicharon yan, yung tig-piso. Ay, piso lang pala. Piso lang pala ang dapat gastusin ng isang kandidato sa isang butante. Yan. Bigyan ho ng chicharon na piso-piso na nabibili natin na naka-plastic. Yan ha. Di ba meron yan? Pagbibigyan ho niyo sila at samahan nyo na rin ho ng bote. Ay, nako talaga, oo. Ito. Ayan. Huwag naman ganun. Bawal. Bawal po, bawal. At bawal pa. Hindi pa panahon ng kampanya. Hindi pa panahon ng kampanya. Huwag kayong pauli. Baka mga kandidato, may galit sa inyo at talagang porsigido kayong ma-disqualified. Makunan kayo ng video na kayo ay maagang nangangampanya. Huwag mo sabihin, umano ka lang dyan. Meron kang inaayos na problema. Baka wala naman at talagang nakikihalubilo ka lang para bumulong-bulong. Mahirap na na masilipan ka. At makunan ka ng video. Pag ganyan kumakamay-kamay kaya, naku, delikado na yon. Ebidensya ho yan. Ano sabi ni Comelec Chairman Garcia? Kunan nyo ng video. At matibay na ebidensya yan. At ipapollow up nila, sila magpapollow up at meron silang tinayong tinatawag na kontrabigay. Kontrabigay at meron silang desk kontrabigay center na magpoproseso ng sumbong ng mga mamamayan. Sumbong laban sa mga namimili ng boto. Kaya mag-iingat, Baka kayo ay nabibidyohan na sa inyo pong ginagawa. Lumingin-lungin. Ano ka na dyan. Kandidato. Maging alerto ka sa paligid mo. At baka ikaw ay kinukunan. Mahirap na. Mahirap na ayang ma-disqualify. Kung alam na alam mong mananalo ka, kung ikaw naman ay masisilipan ng butas, ay sayang. Sayang ang mga paghahanda na ginawa mo. Sayang ang mga inihanda mo, mga campaign material. Sayang, Kaya maging maingat po tayo sa mga panahon na to. Wala pang kampanya, Hindi pa panahon. Kaya wag po tayong lalabag. Ngayon, alam nyo na sa papalapit na eleksyon natin, ang ating pong Philippine National Police, ang pambansang pulisya, ayan, at ang Philippine Coast Guard, sila ho ay nagpulong. Nagpulong po sila para paghandaan ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Yan. Sapagkat sila po ang magme-maintain, magme-maintain ng katahimikan, seguridad,
para maging maayos at maging maayos, tahimik ang gagawin pong barangay at SK election. So, nilatag po ng PNP at ng PCG ang kanilang gagawing mga paghahanda sa magaganap pong halalan at tinalakay ang mga paraan para palakasin po ang seguridad sa barangay at SK election. Sabi po, mahalaga ang papel ng dalawang ahensya na kapwa direktang tumututok sa kaligtasan at seguridad ng publiko. At yan ay nagsanib po sila ang PCG Commandant Admiral Artemio Abu at ang PNP Chief Police General Benjamin Acorda. Yan. Kaya asahan po natin yung mga magtatangka ng mga kaguluhan, pandaraya, pagbebenta ng boto, wag ho kayo kasi siguro na andyan ang ating pambansang pulisya at ang PCG. Para kayo po ay kasuhan. Nakakalungkot. Nakakalungkot itong ating biruin nyo, barangay election lamang. Pero kabi-kabila na po ang mga ulat ng pamamaslang sa mga kandidato. Nasundan ng isa, nasundan ng pangalawa, pangatlo, pang-apat, hanggang sa umabot na nasa siguro tumataas ang bilang po ng pamamaslang sa mga kandidato. Ang dahilan ay pagkatapos maghain ng Certificate of Candidacy. So, talagang ang motibo, politika. Politika. Iisipin ho talaga na politika dahil kakatapos lang maghain ng kanyang certificate of candidacy. Yun nga lang, talagang may mga tao na hindi talaga hindi marunong lumaban ng patas . Yun nga nakakalungkot. Bakit ba kinakailangan daanin pa sa pamamaslang? Mas mainam ho tayo ay manalo ng diba? Manalo ho tayo sa eleksyon na talagang sigaw ng tao. Resulta at sigaw ng tao na ikaw talaga ay karapat-dapat manungkulan. Nakakalungkot na may mga tao na siguro maganda ang kanyang panunungkulan, at gusto uling tumakbo, hindi matanggap ng iba. May mga iba na hindi matanggap, maganda yung kanyang pamamalakad. Iba't iba ho ang posibleng mga dahilan pagpatay sa pamamaslang sa mga kandidato. Iba't iba ho yan ang mga motibo. Yung ating po, kaya kamakailan lang, ito, yung sa Batangas. Ayan, sa Batangas at nasundan ho nasundan naman ho sa pong lugar na ito. Ayan, sa Quezon. Ayan, sa Lucena.
Isa pong 62 taon na barangay captain, binaril ho at patay sa Sariaya, town sa Quezon Province. Oh. Ito ho, nasundan, no? Barangay captain po ng Guis-Guis, San Roque. Oh. Habang kumakain po sa labas ng basketball court, oh. At nanonood po ng tournament. At habang nanonood, ayun, ang suspect, resident of barangay 2, approach Robo and agree as the barangay official why he scolded him earlier, police said. Oh, nilapitan siya ng suspect, then pull out the handgun and repeatedly shot Robo in different parts of body. Oh, pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan ang biktima. O yun, ang gunman ay matapos ng insidente ng pamamaril, ayun, tumaka. Nadala naman ho sa, nadala ho sa ospital ang biktima, subalit, diniklara din po, no? Diniklara din hong namatay habang ginagamot sa pinagdalahan ng ospital. So ano po talaga, nakakalungkot ho ang mga pangyayari sa atin. At talaga ho, sa barangay ho talaga, dahil ang barangay din ho, no? Malaki na rin po ang obligasyon. Ang nakaatang sa mga barangay captain. Kaya yan din ang siguro ang pinag-iinteresan. Bakit nagkakaagawan din po sa pwesto, no? Sa posisyon. Ngayon, ang barangay ho ay parang isang rin ho yan, ang barangay captain, parang isang ang posisyon po ng barangay captain, isang little mayor. Talagang may kapangyarihan. May malakas din pong kapangyarihan. Kaya, ay nako, sana ho ay hindi na ho mauwi sa ganitong mga pamamaslang itong ating eleksyon. Hayaan po nating magsalita ang ating mga kabarangay kung sino talaga yung nararapat na iluklok nila. Maging parehas po sana tayo. Maging parehas po tayo. Wag po tayong wag po tayo maging mapaglamang. Kuminsan din kasi may nababalita din po, di umano, may mga nananalong barangay official na di umano'y nakapandaya, namili ng boto, kayang mamili ng boto dahil may kaya, may pera, kaya pag ganun ang nangyayari at tumagal na rin sa posisyon,
tapos wala rin ho namang nakikitang magandang pagbabago sa barangay, iyan, andyan na. Oo, mayroong maiinis. Ano? May maiinis sa kanya. Kaya kung minsan doon nauuwi sa pagpatay dahil hindi maalis-alis nila sa posisyon, no? Dahil muling nanalo at sa pandaraya, kaya yun ang naiisip na paraan para hindi na siya makapamuno, hindi na siya uli maupo bilang kapitan. Dinadaan lang na lang sa pamamahala. Ano? So, talaga namang yung mga bagay na yan, talagang nakakalungkot at talagang hindi katanggap-tanggap. Hindi natin din maintindihan sa ating lipunan. Kinaiinggitan pa rin. Kapag naman maganda ang ginagawa, oo, meron din hong mga tao na di natin maintindihan ng pag-iisip. Ayaw niya ng may nagagawang maganda. Oo, may mga ganyan. Oo. Ayaw niya na nagiging tanyag ang isang tao dahil maganda ang ginagawa. So, meron mga ganyan na patas kung magpatakbo at patas pamahalaan ang kanyang tanggapan, ang kanyang nasasakupan. Oh, patas siya. Tapat. Pero may tao na ayaw nagganun. Ano ba yan? No? Bakit ba yung inggit, di mawala sa atin? Sabagay, alam niyo po, actually, ang kapwa naman ho natin, hindi hindi natin kaaway yung ating kapwa. Ang kaaway po natin yung nagpapakilos sa kanya. Espiritu na hindi ho natin nakikita. At tatandaan po natin, dalawang espiritu lang po ang kumikilos sa mundo. Isang mabuti at ang isang masama. Pag masama ang naghari sa tao, puro kasamaan din ho ang gagawin niyan dahil sinasaniban ho siya ng masamang espiritu. Oho. Ngayon, ang tao na yan, kapag hindi niya naarok o hindi niya naunawaan na siya ay pinakikilos na ng masamang espiritu, susunod na lamang ho siya. Gagawin kung ano ang idikta ng masamang espiritu sa kanyang pag-iisip. Pero pag yan ay nakita niya, napag-alaman niya na nakakagawa na siya ng dating hindi niya ginagawa, mga masasamang gawain, yun. Oho. May puwang sa kanya ang espiritu naman ng kabutihan. Kaya ang isang tao, nakakapagdalawang isip siya, nakapag-iisip siya bago niya gawin ang isang bagay na masama, dahil andun, sumasanib din sa kanya ang mabuting espiritu. Kaya nakokontrol niya ang sarili niya na gumawa ng masama. Dahil pinakinggan niya yung isang espiritu na
dumidikta rin sa kanya at bumubulong-bulong. Huwag mong gawin yan. Masama yan. Hindi mo ikabubuti ang gagawin mong yan. May mapipinsala at pag nakapinsala ka, hahabulin ka ng bata na kapag inabot ka ng bata, kulungan ang iyong hahantungan. Kung hindi man kulungan, ay ikaw magdusa at hahabulin ka rin. Di ba? Kung ikaw man ay makalaya, yan. Sa ibang paraan. Sa ibang paraan ka, gagantihan. Kaya tayo dapat talaga sa ating pong mga ginagawa, kinakailangan mo talaga natin tayo ay laging lumalapit. Lumalapit tayo sa ating Panginoon para ang mga ginagawa ho natin ay naaayon po sa kalooban po ng ating Panginoon. At kapag ganun ho, ang nagagawa natin sa pang-araw-araw, walang puwang ang masamang espiritu na papasok sa atin. Papasok sa ating katawan, papasok sa ating isipan para niya tayo utusan. Hindi ho siya makakapasok sa iyo dahil binabahayang ka na. Di ba? Tumasa iyo na ang banal na espiritu. Ang espiritu ng Diyos. Kaya kapag gano'n, walang puwang. Hindi siya makakapasok sa iyo. Kaya puro kabutihan ang gagawin mo sa iyong kapwa. Sa iyong gawain, sa iyong trabaho, sa iyong tungkulin, lahat po maganda, mabuti. At pag mabuti na rin ho ang iyong ginagawa, may mga tao na sinabi ko nga ho, may mga tao na para bang wala sa vocabulary nila yung kilalanin ang kabutihang ginagawa ng kanyang kapwa. At ikaw ay pagtatangkain, sirain, or patayin. Hindi ho mangyayari yun sa iyo. Hindi kanya kayang patayin. Hindi niya kayang ikaw ay paslangin, sirain, sapagkat nasa tayo nga ang Espiritu ng Diyos. Pag nasa iyo yan, protektado ka niya. Protektado ka niya sa lahat ng kapahamakan. Ano man ang iniisip sa iyo, laban sa iyo ng iyong katunggali, mga taong hindi gustong may nakikitang ginagawang mabuti ang kanyang kapwa, hindi nila magagawa sa iyo. Ano man ang planong gawin nila sa iyo, hindi nila kayang isakatuparan yung sapagkat ikaw ay nasa pag-iingat ng Diyos sapagkat siya lamang ang iyong sinusunod. Tayo kapag sumusunod sa Kanya, lagi niya tayong protektado. Lagi niya tayong iniingatan. Lagi niya tayong inililigtas. Hello! Hey, si Mayan. Wow, Mayan! Hello, Tito Boyet! May naalala si Mayan, kaya nanood ngayon. Ay, Mayan, maraming salamat sa iyong panonood.
Alam ko, ang kasunod niyang kasunod ng iyong panonood ngayon, alam ko, meron niyang kasunod. Ang kasunod niyan, babati ka. Dahil, alam ko, sa kalendaryo mo yung araw ng bukas. Amen. Ayan, salamat sa panonood. Share. Share, Mean, sa, yan si Utol, nanonood na rin, si Utol Daniel Guillermo. Ayan. Alright. Happy viewing, Mean, dito sa, sana makadalaw ka rito, para makita mo yung aking studio. Malapit lang ito sa kwarto mo. Sa kwarto mong inupahan. Yan. Sana makadalaw ka rito at pwede kang manawagan dito. Pwede kang manawagan. Baka nawawala ang aso mo. Ayan. Ang pusa. Pwedeng manawagan dito. Kung sino man ang nakakuha sa mahal kong aso, sa mahal kong pusa, sana ho, ibalik ninyo. Yan, Mean. Okay. Yan si Mean, parang pamilya ko na rin ito eh. Parang pamilya ko na rin ito si Mean de Guzman from Batangas. Saan ba yung Batangas na sila? Sa Batangas City. Barangay. Kamusta kayo mga sa barangay kapitbahay ni Mean? Hindi ko na maalala yung barangay. Mean, paalala mo nga. Ayan. Alright. Okay. So, palit na ng paliit ang ating oras. Iilang minuto na lamang po. Pero napakaganda po yung ating pong ngayon, pinag-uusapan. Biblical. At talaga namang sana yung ating mga kandidato, mga kandidato natin, maging tapat po tayo. Pag tayo ay manalo, maging tapat po tayo sa ating panunungkulan. Wag po natin pong gamitin sa pangsariling interes ang kapangyarihang ipagkaloob sa atin. Tatandaan po ninyo ang kapangyarihan na yan, hiram lang po. Hiram lang po yan. Pinahiram lang po sa inyo ng taong bayan, ng mga kada-barangay ninyo. Kapag sinabing hiram, yan po ay maaaring mabawi po sa inyo kapag kayo ay nagkamali sa inyo pong pagtupad sa sinumpaan po ninyong tungkulin. Tatandaan po ninyo, nanumpa ko kayo. Kapag kayo'y nanumpa at hindi natupad ang inyong sinumpaan, yan po ay may kaakibat na parusa. Parusa, maaaring kayo ay makulong sa maling pagpatupad sa inyong tungkulin at maaari kayong matanggal sa inyong tungkulin. At sinasabi nating hiram yan, pinahiram lang ho ng inyong mga kabarangay yan, ang kapangyarihan na yan. Ang lahat ng bagay dito sa lupa ay hiram. Maging ang buhay po natin ay hiram. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Di ba? Yan yung awitin na yan. Talagang kailangan natin na namnamin. Namnamin po natin ang awitin na yan. Tandaan natin sa ating puso't isipan ang awitin na yan. Hiram sa Diyos ang ating buhay. Kaya walang magyayabang.
Sa bawat isa sa atin, walang mamataas. Kahit anong meron ka, yaan ay hiram lang. Ang iyong katalinuhan, ay yan ay hiram. Ang iyong kagandahan, yan ay hiram lang. Ang iyong kagalingan, hiram lang yan. Ang iyong posisyon, kapangyarihan, yan ay hiram. Hindi mananatili. Hindi panghabang buhay. May takdang panahon, yaan ay lahat mawawala sa iyo at babawiin. Tulad ng kapangyarihan sa barangay, itinakda ng 3 termino. Ilan yun? Ilan taon niya? 9 na taon. Kung ikaw ay patuloy pa rin tinatangkilik ng iyong mga kabarangay, minamahal, so hanggang 9 na taon lang ang iyong panunungkulan. So, kaya hiram. Hanggang dun lang. May limitasyon ang lahat. Ang iyong kagandahan, may limitasyon. Sapagkat ang kagandahan ay hindi panghabang buhay. Yaan ay lilipas. Pupupas. Pupunat. Di ba? Pupunat ka na. Maaagnas. Ano pa? Kukulubot. Yan. Kukulubot ang iyong mga balak. Dahil pagsapit ng ikaw ay tatanda, doon na lilipas ang iyong kagandahan. Kukulubot na ang mga mukha. Dami ng wrinkles. Yan. Hindi na kahit anong pabotox yung gawin mo dyan. Pag na-expired na yung botox mo, naku, lalo, lalaylay ang iyong mga balat sa mukha. Lalong mawawala ang iyong kagandahan. Kaya nagpapabotox, hiram lang yan. Pansamantala, hindi pang matagalan. Ngayon lang yan. Ganda-ganda ng mukha mo. Natatawa lang mo ako, no? Yan, ganda-ganda ng mukha mo. Pag natapos na ho yung gamot niyan, naku, ayan na. Maglalaylayan na ang mga balat mo. Hindi ba may nakikita tayo? Di ba? May mga nagpapatotoo sa mga balita na nagpa-injeksyon ng mukha, nagpa-botox. Nung natapos na, ayun na ang mukha, nalaylay. Di ba? Nalaylay. Nagsisisi sila. Kasi naman, bakit ba binabago ang hugis? Hugis ba tama? Yung iyong imahe, binabago mo. Yan ang gawa sa iyo ng ating Panginoon. Binabago. Ayan, ang nangyari tuloy. Diba? No? Ang nangyari tuloy. Maagna. Nalaylay ang mukha. Dahil sa may kilay na. May kilay na ibinigay. Kompleto, maganda. Ang tawag doon, inahit. Nung inahit, pinadrawingan, pinatatuan. Kita mo? Meron na nga, bakit pinatatuan mo pa? Original na original eh. Tapos natatuan mo? Guguhitan mo.
Tatatuan mo pa, pagandahin. May delay ka na nga. Ba't po ba? Oy, may panawagan pala tayo. Alright. Teka muna. Teka ha. Dako muna man ho tayo sa panawagan. Ako, napapasarap tayo dyan. Sige. Sige, pakita mo nga yung panawagan natin. Ayan. Panawagan sa ating po mga senior citizen, mga senior citizen, yan, sa Pasay City. Tatanggap na po kayo ng inyo pong social pension at yung mga senior citizen na may birthday na September. Woo! Yan. At tatanggap po sa September, yan muna. Unahin natin ang Barangay 101. Yan. Tatanggap na ho yung mga senior citizens sa Barangay 101. Yung may birthday na September, yan, si Joseph Amor. Yan, ha. Sa Barangay, ano ho yan, ha? Barangay 101. Eduardo Labuson, Crispo Bunaobra Jr. Hoy, si Ma'am Edith. Tumatanggap na rin si Ma'am Edith Berhel de Dios. Yan. Ng kanyang social pension. Senior citizen na natin si former councilor, Pasay City Councilor, Edith Berhel de Dios. Yeah. Yan, si Rosa. Oy, si Rosa Cheng. Si Aling Rosa. Tatanggap din ng kanyang senior citizen na pension. Social pension. Mirla de Ocampo at Pablo Concepcion Jr. Ayan, ha? Tapos, sa September 19, sa Barangay 101, yung mga, dun muna tayo. Mamaya na natin na. October na yan eh. Doon muna. Naligpas na. Doon yun sa nawala na. Sa barangay. Ayan, sa barangay. Dito, yan. Oo. Ayan, Alright. Okay, sa September 11 po, nakatakdang sa September 11, ang mga senior citizens sa Barangay 1 hanggang 59 ang tatanggap po ng kanilang social pension na mayroong birthday na September. Yan, At sa September 2, nakatakda po makakuha ng kanyang social pension. Ang kasama na ho dyan, yung birthday gift, Meron hong birthday gift. Ang barangay, 60 hanggang 119. Ano po? Right? Sa September 13, ang mga senior citizens sa barangay 120 hanggang 171. Yan, At sa September 14, Barangay 172 hanggang 182, 184 hanggang 200. Yan po ang mga schedule po ng pagtanggap ng social pension ng mga senior citizens sa iba't ibang barangay na nabanggit natin. Huwag kakalimutan po na iseros ang inyong senior citizens ID na may pirmang 3. Punta po kayo sa Office of the Senior Citizen, sa OSCA office dyan sa Pasay Complex. Alas 9 ang umpisa hanggang alas 4. Alas 9 ng umaga, umpisa ng bigayan hanggang alas 4 po. Yan ang mga naka-schedule. September 18, ang barangay, ano yan? Ano naman ito? October, month of October. Yung mga senior citizen na magbe-birthday ng
October, yan. September 18, ang takdang araw na kuha ng inyong social pension. Mula sa barangay 1 hanggang 59. Alright. September 19 naman, barangay 60 hanggang 119. September 20, barangay 120 hanggang 171. Barangay September 21, barangay 172, 182 hanggang 182, hanggang 184 hanggang 200. So, mga senior citizen na may birthday na October, yan po yung schedule po ng pagtanggap ng social pension. Alright. Okay? So, wala na po tayong oras. Tayo po ay, yun na, no? May habol na, wala na. Okay, ano? So, papaalam na po tayo at tayo po ay labis na yung oras po natin. Maraming po salamat sa mga viewers, sa mga nanood, lalong-lalo na yung ating mga suki. Ayan, si Maria Janina Bued, nanonood din. Thank you very much. Janine, mula pa yan sa ano, New York. Queens, New York. Sa Queens, New York. USA, si Maria Janina Bued. Thank you sa regalo. Madaling kausap si Janine. Pag sinabi mo, perahin mo na lang. Meron na! Papa! Alright. Okay. So, ayan. So, maraming salamat po. At tayo po ay mamaya magkita po sa isa na naman nating programa, yung Balitang Pilipinas Worldwide, alas 5 hanggang alas 6. Yan. At maraming salamat po sa inyo, sa inyo pong panonood. At ako po ay nag-iiwan po ng kataga sa inyo na tayo nawa ay patuloy at palaging ingatan ng ating Panginoon saan man tayo dako patungo at anuman ang ating ginagawa. Thanks God, thanks Jesus sa inyo pong kabutihan. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Bye! Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida! Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.